Ito, nakikita nyo ito? Ayan, no? Dating senador. Ayan. Nakakuha ng ABS-CBN. Thank you sa ABS-CBN. Dating senador, Sonny Trillanes, may bago na namang ipinail na kaso. Plunder po ito. Kasong pandarambong. Plunder. Laban kay dating Pangulong Duterte. Pangalawang plunder case na ito. Ha? Ayan, no? Nanunumpa siya rito. Ayan, no? Pinanunumpaan niya yung kanyang kaso, yung kanyang ipinail na kaso. Yan po ang purpose niyan, eh. Nanunumpa sa prosecutors ng Department of Justice. Yung mga dokumento, ang dami. Ayan, no? Bagong kaso po yan, na ipinail niya. Ayan. Hindi, oh. Second plunder complaint laban kay Duterte at Go. At mga dating government official. Ibig sabihin, marami po ito. Kapal ng dokumento. Ayan. Ano? Nakita ng ABS-CBN. Actually, lahat ng media nakita yan dyan dahil nagpunta ron. Yan po yung bago. Pangalawang plunder case. Ito tungkol doon sa pagbili ng bilyong-bilyong halaga ng barko. Frigate ang tawag doon. Yung barko na binenta ng South Korea sa Pilipinas yata ng 2017, 2018. Yung mga panahong yan, eh. Ayan, si Trillanes, pinipirmahan yung kanya pinareceive na dokumento. Ayan, no? So, ayan. Panibagong kaso ito. Ang lupit, ha? Tindi. Plunder na naman. Wala, katapusan talagang napakasipag nito si Trillanes sa pagpapain ng kaso. Pero wala tayong magagawa. Yan naman ay sinabi niya before. Kahit doong nakaupo pa si dating Pangulong Duterte, sinabi niya na pag natapos ang term ng mga Duterte, maraming kasong kakaharapin. So akala nung araw, sinasabi nila na walang kwenta itong si Trillanes, puro salita lang. Ayan. Kasi noong mga panahon yun, hindi talaga pwede mag-file ng kaso dahil nakaupo ang presidente, hindi pwedeng kasuhan. At alam niya, baka ma-dismiss lang dahil sa influensya. Ngayon, wala na sa Duterte sa kapangyarihan. Ayan, sunod-sunod na. Dahil pangalawang plunder case ito. Yung una, tungkol doon sa mga kasong plunder tungkol sa mga kontrata. Yung mga bilyong-bilyong kontrata rin daw na may pinapaborang kontraktor. Yung plunder daw po yun. Yun ang unang ipinalagyan dyan sa DOJ. Kahapon, ayan na naman, bago naman ito. Tungkol naman doon sa pagbili ng barko natin. Bumili tayo ng barko dyan po sa South Korea na parang 16 billion na meron din daw hong kalokohang nangyari. Ang tingin niya, plunder. So, pati si Senador Bongo, dinamay. At saka yung iba pang mga government official, yung mga parang kasama na naman si Lawrence, si Christopher Lau. Kinasuhan na rin dati yun dahil doon sa overprice naman sa PPE, di ba? So, ang dami yung patong-patong na itong kaso. Hindi. Kakayanin pa kaya ni Duterte ito? Si Duterte may edad na rin at saka may sakit pa yata. Hirap na nga maglakad doon sa mga video, pero ito, puro plunder. Non-bailable po ang plunder. Pagka after evaluation ng Department of Justice at may probable cause, ipapile ang kaso. Pag naipile ang kaso, warrant of arrest ka agad dyan. Non-bailable po yung plunder. Sabagay, pagka nakulong si Duterte rito, hindi siya mahuhuli ng ICC kasi kung nakakulong dito dahil may kaso, ayan, parang pumabor pa kay Duterte yan. Pero yan po. Talagang sunod-sunod. Mukhang may susunod na naman, eh. Pero ganun kadaming dokumento. Kita mo isang table na mahabang ganyan, long table, puro dokumento. Dahil nga ho kasi kailangan madami kang ebidensya. Yan ho sa ganyang klase ng mga sa plunder. So, pangalawa ng plunder case ang ipinail ni Trillanes, dating senador, at kanyang pinaninindigan lang ang kanyang mga naunang sinabi na kakasuhan niya at maraming kasong kakaharapin si Duterte at kanyang mga kasamahan after ng kanyang term. At yan na nga, eto na ngayon, umuulan na ng maraming kaso. Plunder, napakabigat na kaso niya. Yan po yung pinakamataas na yung plunder law kasi after 50 million na involved sa corruption naman, plunder na yan. 2 billion na pinag-uusapan dahil barko. Grabe. So, sunod-sunod talaga. At yun ang mga bumabatikos ng personal kay Trillanes, kinakasuhan pa rin niya ng libel, di ba? Si Roque at saka yung ibang mga vlogger at yung SMNI, kinasuhan niya ng libelo, cybercrime law. So yan po. Kung ano man ang mga batikos niyo, hain pala, si Trillanes habang nananahimik, ay patuloy naman po pala ang paghahanda. Marami siyang abogado na volunteer na tumutulong sa kanya, kaya na ipapile yung kaso. Kasi hindi naman kayang gawin ni Trillanes mag-isa yan sa dami. So may mga abogadong volunteer siyang tumutulong para ho maghanap na mag-file at maghanap ng ebidensya para panindigan. So ngayon nasa kamay na po ng mga prosecutor ng Department of Justice ang patong-patong na mga kasong ito na ipinapile ng dating senador. Si Senator Trillanes po walang kinalaman sa gobyernong ito ngayon dahil sibilyan na yan, eh. Okay?
Kung sinasabi ng politika, bahala na kayo. Pero pinaninindigan, sabi niya, walang politika ito. Ito'y pagpapatunay lang sa dati niya sinasabi, nung panahong si Duterte nakaupo pa, pero binabanatan siya, binabaliwala. Ngayon, malayang-malaya na siya dahil nito. So, isa-isang banda, okay na rin yan. At least may bibigay at nagkakaroon ng pagkakataon ang mga Duterte na ipagtanggol ang kailang sarili. Mukhang madami yata ang magiging wanted nito. Mukhang dadami yata ang pugante. Kasi yung mga Filipino-Chinese na dami dyan na nasa samang ibang pangalan hindi ko nakilala. O lahat yan, magtatakasan yan, magtatagoon niya mga yan. So mukhang dadami ang pugante nito. Naloko na. Ayan Alam mo sa ibang bansa, yung mga ganyang kaso, kagad-agad hinuhuli. Dito sa atin, malaya pa Kaya nakakatakas yung iba. Padami na padami ang hahanapin ng mga pulis pagka naglabasan na yung mga warrant of arrest na yan. So hindi ko alam kung related itong mga galaw na ito ni Trillanes sa mga reaksyon naman ng Vice President na si Sara po ay opisyal na bumabanat sa kasalukuyang gobyerno. Baka magiging oposisyon na talaga yan. Ewan natin kung ano. So ano yung masasabi dyan? Paki-like lang po ng mga video na tinatopic natin dito sa aking mga channel dito sa MA Pinoy TV at Mike Abby Opinions. Kasi po ito ay para makarating sa inyo. After all, yan yung rule of law. Tamang proseso. Kung may reklamo ka, dalhin mo sa DOJ, then DOJ ang bahalang mag-evaluate kung may probable cause bago i-file ang kaso, then korte na ang bahala pag nanda sa korte na. Pero ngayon, kaya tinatalakay natin kasi DOJ pa lang yan, hindi naman korte. So, kaya po napapag-usapan. Yun. So, kung ano man ang susunod pa, mukhang walang takot si Trillanes, dating senador, dating sundalo, na mag-file ng mga kasong sensitibo at matitindi laban sa dating Pangulong Duterte at kanyang mga kasamahan. Okay? Although si Senador Bongo ay nagpaliwanag na sinasabi niyang dati na raw itong isyong ito. Okay? So, Senador, sa pagbiningang, doon sa yung counter abit-abit mo lang ilabas yan. Pero ang sinasabi niya ay recycle na raw. Recycle, pero dokumento yan. So, doon mo na lang sabihin sa prosecutors ang lahat ng iyong komento. At kung sa media dadaanin, mababaliwala Kasi pag ang kaso ay dinaan mo sa media, baliwala yon. Although kanya sinasabi, recycle daw. Kasi nga, 2017, 2018, tinalakay itong di umano ay anomalya sa pagbili ng barko. Ang problema nga, hindi nga makapag-file ng kaso ng mga panahon yun dahil hindi naman pwedeng kasuhan ang nakaupo na presidente. Ngayon tapos na, kaya ipinail. Ayun. Naku, grabe. Kaya ingat kayo, marami pa hong mangyayari. At yan ang parte rin ng demokrasya, nabibigyan ng pagkakataon ang complainant at saka akusado o inaakusahan na ipagtanggol ang kanilang sarili sa magitan po ng ganyang klaseng proseso. Prosecutors, bibigyan naman ng panig ng pagkakataon ng prosecutor ang akusado na ipaliwanag ang kanilang side para paghaharapin yung dokumento ng complainant at akusado, titingnan kung mayroong parehong ebidensya. Pagka may ebidensya sa pagpapatunay, ipapal yung kaso niyan sa korte. Maaaring Sandigan Bayan o kung saan man. Okay? So, any comment, reaction sa mga bagay na ito, please lang po, pakilike lang po ninyo. At tuloy-tuloy tayo. Suportahan niyo ako. Marami ho tayong mga balitang tatalakayin at pinag-uusapan dito sa aking mga channel.